Shabbat Shalom mga kapatiran dito po sa Assembly of Yahweh Philippines. Ngayon po ay araw ng Biyernes at tuwing araw ng Biyernes meron po kaming Torah reading. At siyempre, Shalom naman po sa mga kapatiran natin na iba rin ang inyong araw ng pamamahinga. Sa dakong ito, we're done with chapter 2 ng Yashayahu, also known as Isaiah. Yun po ang ating series ng ating reading every Shabbat natin. At ngayon, nasa chapter 3 na po, mga kapatid. And we acknowledge na hindi po madali maintindihan ang prophetic na book, mga kapatid. But sa tulong na rin po ng Ruach HaKodesh and of course with Yahushua bilang ating rabbi, ang ating teacher, sa pamamagitan ng Ruach HaKodesh, tanggapin po natin kung ano yung mga magandang mga insights at pag-unawa dito sa chapter 3, mga kapatid. So, that being said, sa aking pagtingin, not much mentioning of names dito, but especially nakafocus tayo sa Jerusalem, Yehuda, mga kapatid. Yun po, Jerusalem and Yehuda. And of course, this is all referring sa southern, mga kapatid, southern kingdom of Yasharal o Israel, mga kapatid. So, that being said, patuloy tayo ngayong makinig at kayong mga manunood sa Republish, pwede rin ninyong buksan ang inyong mga scripture sa Yeshayahu chapter 3. So with us today, Sister Corazon, who is going to read to us itong 26 na mga verses sa Yeshayahu chapter 3. Go ahead po, Sister Corazon. A reading from the book of Yeshayahu, chapter 3, verse 1 to 26. For look, Adonai Yahuwah Sabaoth, or Yahweh of armies, is turning aside from Jerusalem and from Yehuda, the stock in the store, all the supply of bread, and all the supply of water, the mighty man and the man of battle, the judge and the prophet, and the diviner and the elder, the commander of 50 and highly respected man, and the counselor, and the skilled craftsman, and the clever enchanter. And I shall make youth their heads, and children shall roll over them. And the people shall exert pressure, man on his neighbor, the young rise up against the older, and the lighter esteemed against the highly esteemed. When a man takes hold of his brother in the house of his father by the garment, and say, Come, as a chief over us, and let this ruin be under your hand. And he shall swear and say, and he shall swear in that yom, saying, I am not a healer, for in my house is neither bread nor garment. Do not make me a chief of the people. For Jerusalem has stumbled, and Yahuwah has fallen, because their tongue and their doings are against Yahuwah, to provoke the eyes of his esteem. The look on their faces and witnesses against them, and they declare their sin as Sodom. They do not hide it. Woe to their being, for they have brought evil upon themselves. Say to the obedient, it is well. For they eat the fruit of their doings. Woe to the lawless evil, for the reward of his hand is done to him. My people, youth exert pressure on them, and the women roll over them. O my people, your leaders lead you astray, and swallow the way of your paths. Yahuwah shall stand up to plead, and is standing to judge the peoples. Yahuwah enters into judgment with the elders of his people in its heads. It is you
who have eaten up the vineyard. The plunder of the poor is in your houses. What do you mean by crushing my people and grinding the feces of the poor? Says Adonai Yahuwah Sabaoth. And Yahuwah says, because the daughter of Zion are haughty and walk with outstretched necks and seductive eyes, walking and mincing as they go, making a jingling with their feet. Therefore, Yahuwah shall smite with a scab the crown of the head of the daughters of Zion, and Yahuwah expose their nakedness. In that yom, Yahuwah takes away the finery of the anklets and the headbands, the crescents, the pendants, the bracelets and the veils, and the headdresses, and the leg ornaments, and the sashes, and the perfume bottles, and the amulets, the rings and the nose jewels, the costly robes, the cloaks, and the shawls, and the purses, the mirror, and the fine linen, and the turbans, and the large veils. And it shall be, instead of sweet fragrance, a smell of decay. Instead of a belt, a rope. Instead of wit, I will set hair, baldness. Instead of festal robe, a girding of sackcloth, and branding instead of loveliness. Your men shall fall by the sword, and your strength in battle, and her gates shall lament and mourn, and she, deserted, shall sit on the ground. Yada Yahuwah. Yada, Yada Yahuwah. So, napagandang pagbasa. Sister Corazon, you're using BYNB po, tama? Opo. Okay. So, you had a copy of BYNB. Balik. Kasi yung isa, nasa Pinas, yung hallelujah. Okay. Kailangan Naiwan. naman na dadalhin ko ang mabigat na dalhin ko yung dalawa. Oo nga. Tama. Okay lang po. Pakiulit nga, sister, doon sa verse 8. Yung verse 8, Opo, okay? pakiulit nga. Verse, for Jerusalem has stumbled, and Yehuda has fallen, because their tongue and their doings are against Yahuwah, to provoke the eyes of his esteem. Okay. Na-miss ko ito. Salamat I think po. I missed this one. Kasi kanina, hindi, nabasa mo naman po. Pero kaya lang kanina, yung Yahuda naging Yahuwah. So, okay lang po. Okay lang. Para makorek natin kasi yung iba nakikinig sa Republic. Thank you po So, sa correction, brother. okay po. Corrected na po. Okay, mga kapatid. Yada Yahuwah. Narinig po natin yung reading mula sa BYNB. So, kayong mga manonood sa Republic, siguro hindi kayo familiar. Ano ba itong BYNB? Tama ba, Sister Corazon? Besora or Besora of Yahusha? Besora of Yahuwah, not sa version. Yahusha po, pakikin. Besora of Yahusha, Natsarim version. Tama ba? Opo. Okay. So, Besora of Yahusha, Natsarim version, mga kapatid. So, yan po ang BYNB. Itong ginawakan namin with Sister Bakar sa iyo o ang sa amin po ay Hallelujah Scripture. Okay? At yung mga titik sa pangalan ni Aba Yahuwah ay pareho po kami, mga kapatid. Parehong mga titik at parehong pagkabigas. So, ibig sabihin, dalawang translation ngayon na ma-compare natin at pareho yung pangalan ni Aba Yahuwah at pangalan ni Yahusha. Of course, sa New Testament, mababasa natin yung pangalan ni Yahusha, mga kapatid. So, that being said, we are now into this chapter 3 na nabasa na ni Sister Corazon, mga kapatid. So, ngayon, titingnan natin kung ano yung ating overall na makukuha dito na mga important lessons, mga kapatid. But bago tayo mag-discuss in detail, so makukuha natin na merong ginawa si Aba, mga kapatid, no? Meron siyang ginawa doon sa
kaniyang mga sangkatauhan na nanahan doon sa Yehuda and Jerusalem, mga kapatid. Naka-zoom in tayo dito sa city of Jerusalem o the Southern Kingdom, Yehuda, mga kapatid. So, meron siyang ginawa dito at in general, i-sum up natin in general para meron tayong kunting idea. Ano ba yung ginawa ni Aba dito? Inalis niya po. Inalis ni Aba yung mga masasabi natin na false and sinful uh, esteem of men and women. Okay? Bakit ba masasabi natin na false and sinful glory of men and women? Kasi po, yung kanilang mga leaders, yung kanilang mga strong leaders, meron po silang mga hindi magandang mga ginawa na hindi kalugod-lugod po sa harapan ni Aba Yehowa. So, ang ginawa ni Aba, according dito sa prophecy, alisin niya po. Alisin niya itong mga strong men, okay? Alisin niya itong mga inaasahan ng mga tao niya, inalis. Bakit po alisin ni Aba itong mga strong men? Kasi ang kanilang pagiging strong men are based on false and sinfulness, mga kapatid. Ibig sabihin, oo, mga matitibay, mga strong sila na mga men, kaya lang, they are based on false and sinfulness. Kasi po, ang resulta, dinadala nila ang sangkatauhan ni Aba away from Aba Yahuwah, mga kapatid. So kaya yun ang kwento dito sa chapter 3 na ito. Okay po? So that being said, discuss natin ngayon verse by verse or kung saan dito yung nakikita mo na very important sa buhay at sa journey mo, pwede mo pong i-highlight, mga kapatid. Or kung meron po kayong mga research na gawa or mga personal study na gawa, let's hear po kung ano yung inyong mga na-found out dito sa chapter 3 nito. Okay po, so it's time for us to share. Sinong mauna? Go ahead po, Pwede ba Sister ako, Corazon. brother? Go ahead po. Yes, go ahead. Dito sa Yeshaya ho, chapter 3, verse 1 to 26 is again a prophecy. Kasi yung mga tao, yung mga, since the people did not seek for repentance, but Opo. instead, they continued to sin against Abba Yahuwah, the Most High. Correct. Therefore, this chapter, Yeshayahu, speaks about the judgment of Yahuwah to the people of Jerusalem in Yehuda. Here, Yeshayahu mentioned of 3 classes or system that he will take away from his people. I don't know if you will agree with me. 1, economic in nature. 2, political in nature. And the third is the social in nature. Economic in nature in the sense that there will be food insecurity. Dito sa Yeshayahu, chapter 3, verse 1. It states that Yahuwah removed the supply of food and water. Kung ganyan, di mawawala ang pagkain, will be famine. Opo. Kung walang tubig, it will be drought. Correct. How can we survive pag ganyan? The second is the political in nature. Dito, Yeshayahu 3, verse 2 to 5, it speaks of leadership among the elders of Yeshaya, among the elders. Yeshayahu stated that he will remove the mighty men and men of battles, maybe the mighty of armies, the judge, the prophets, the diviner, the elders, the commanders, the mighty respected men, and the chancellor,
the skilled craftsman, and the clever enchanter. Hmm. Dito, ang result, he will change the elders with youth and children. Hmm. They shall roll over them. The young will rise up against the older. Youth exerts pressure, and them so with the women. So with the women, ibig sabihin, if this happens, will be chaos in leadership or the Correct. power of the elders. Tama. Yahushua 3:12-15. 12. Thus says Yahuwah, O my people, your leaders lead you astray and shallow the way of your path. Yahuwah pleads and judge the people, so with the elders. The third is social in nature. Opo. Yeshayahu 3 verse 16 to 23. I-shortcut lang natin kasi it's too long. Opo. In short, Yahuwah will take away all the adornments of the daughters of Zion. Yahuwah will expose their nakedness in their display in public. So, dito sa Yahuwah 3:24, it further says, and it shall be in fresh fragrances as smell of decay. Instead of belt, it becomes a rope. Instead of well-set hair, it's baldness. And instead of festal robe, it will be a girding of sackcloth. Instead of loveliness, branding. Nag-search ako regarding branding kasi parang hindi ko maintindihan. Yung nakita ko, maybe it refers to human branding. Branding, which means the process by which a mark, usually a symbol or ornamental pattern, burned into the skin of a living person, resulting to a permanent scar. It is performed using a hot or very cold iron. Sabi ko sa isip ko, tattoo ba? Kasi instead of loveliness, magiging pangit ang skin. Tama, sister. Which Tattoo. Opo. Example is tattooing. Opo. Yun lang po, Yada Yahuwah. Yada Yahuwah. So, Yada Yahuwah. napaka gandang no? Tatlong mga important points, no? Economic, political, and social scarcity o pagkukulang doon sa Yehuda bilang judgment and punishment ni Abba Yahuwah, mga kapatid. So, yan, no? Well explained po, mga kapatid. So, we can further go sharing kung saan dito sa mga punto na ito na related, no, sa ating buhay na rin po, mga kapatid. So, highlight mo natin itong economic. So, it's about food, okay? Verses 1 to 3 po, no, yung nabanggit na ni sister kanina. Related to food, drink, and bread, diba? Supply. Siyempre, kung anong mangyayari yung scarcity ng supply, diba? Anong mangyayari, mga kapatid? Diba? It will be a difficult thing kapag mawalan na ng supply. So, batay na rin po sa ating mga nabasa doon sa mga nakaraan, di ba, mga kapatid? Batay sa ating mga nabasa sa nakaraan, na kung saan ang Yehuda, nung sila'y nilusob na, di ba, mga kapatid? Nilagyan sila ng wall, di ba? Naglagay po ng another wall doon sa Jerusalem. And then, kung naalala natin yung ating previous reading, doon sa pangalawang hari, ma-realize natin na kung paano itong prophecy na ating pinag-usapan ngayon
kung paano itong prophecy ng Yesaya chapter 3, 1 to 3, mga kapatid, na naging ano po, naging totoo o na-realize itong tinatawag na scarcity of food, mga kapatid. So, yun, di ba? Ang hirap. Paano sila makalabas? Kasi wala na, napalibutan na po sila, mga kapatid, di ba? Napalibutan na sila ng kanilang mga kaaway. So, ibig sabihin, ah darating talaga ang panahon na maubusan sila ng ano po, water supply. Okay? Maubusan sila ng mga pagkain. So, dahil doon, nagkaroon po ng gutom, mga kapatid. So, this is a prophecy dito ating napag-usapan ngayon, but sa ating previous na mga discussion, mga kapatid, ito po ay na-fulfill na po, mga kapatid, di ba? Na-fulfill na po ito. Another, ganun din po, ang political issue. So, verses 2 to 5. Dahil doon sa mga political issue, anong ginawa ni Abba? He removed the leaders, yung mga strong leaders, both men and women, ni-remove na ni Abba Yahuwah into position. At anong ginawa ni Abba Yahuwah bilang judgment? Pinalitan ng younger leader, Generation. children and infants. Diba mga kapatid? Anong magiging resulta kapag ang leader, ang namumuno ay kulang ng kaalaman, kulang ng experience, kulang ng knowledge how to lead the country, di ba mga kapatid? So talagang merong political problem, scarcity or kakulangan sa pag-take ng leadership na mapupunta sa kabutihan. Siyempre, no? Sa ating napag-usapan na sa nakaraan din mga reading natin, di ba nagkaroon sila ng chaos. Talaga ang gulo, mga kapatid. Naalala ko na dati yung isa sa mga Torah reading natin na si Sister Bakara sa yung nagbasa. May mga ano po, di ba? May mga conspiracy na nangyari. One leader conspire another leader to kill that leader para siya na po yung magiging next na leader. So, talagang ano po, ang hirap no kapag ito na yung maging sitwasyon. Then of course, yung highlight ni sister na social, kumbaga social problem or ano nangyari itong kanilang mga uh, ang kanilang mga adornment, okay? Nakita natin diyan, kanilang mga exposure of their nakedness, baldness and nakedness. Okay, mga kapatid. Kita natin yan as yung ending kanina, yung uh, branding instead of loveliness is that people are into tattooing, mga kapatid, no? Tattoo. I agree na it's really a form of branding kasi kung ano yung nais mong ipalagay dyan, it speaks of you. It speaks of your style. Okay? So, yun na yung naging ano po, nangyari doon sa Yehuda, mga kapatid. So, that being said, let's open ngayon to discuss more with Sister Bakar Sayaw. Saan po dito, Sister, yung very much ano po, applicable or significant sa buhay niyo po, Sister? Or anything you wanna highlight po? Yadaya uwa sa sharing ni Sister Corazon. Dito po sa naintindihan ko po dito sa verse 4, Isaiah 3 verse 4, sabi dito na, and I shall make youths their heads, and children shall rule over them. Ito nga po ay isang prophecy na connected doon sa 2 Kings 24 verse 14, na nagsabi doon sa verse 14 and he exiled all Jerusalem and all the officials and all the mighty brave men, 10,000 exiles, and all the craftsmen and smiths, none remained except the poorest people of the land.
wala na pong natirang mga officers, leaders, mighty brave man na maglilid sa kanila. Kaya ang Pakiulit nasabi sister. dito na Sorry sister, pakiulit. 2 Kings po, chapter 24, verse 24. 14. Okay. Go ahead po. Go ahead po. Kaya itong sinabi ditong youth, I shall make youth their heads, and children shall rule over them. Dito sa verse 4, verse 4, yung tong children and youth, hindi literal na mga youth or children o mga bata ang mag-lead po sa mga tao. Ibig sabihin, itong youth or children represent doon sa mga weak, immature, not educated, or inexperienced na mga tao, or na ikumpara natin doon po sa mga binihag na dinala sa Babylon na mga matatalino, gaya nila ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Tinanggal niya yung mga strong and brilliant leaders para huwag magtiwala sa kanila. Kundi kay Abayawa lamang po. Yun ang purpose ni Abayawa na tanggalin niya yung mga kasi ang mga tao ay doon na nagtatrust. Nawawala na sila hindi na nila naiisip na mag-rely kay Abayawa. At dito rin po sa verse 6-7, dahil ang food, clothing at etc. ay kukunti na lang, yung medyo nakakaangat na merong supply kaysa doon sa mga naghihirap talaga, ay sinasabihan na nila yung mga nakakaangat na mag-take over sa leadership in an effort to restore order in the troubled place. Ngunit yung sinabihang mag-take over, sabi dito, will quickly make excuses at refuse the leadership dahil no one will want to be a leader in such a troubled time. Itong magre-refuse, magdi-deny din po siyang, wala rin po siyang pagkain at damit para makaiwas siya sa pag-lead ng magulong kapaligiran. Wala na pong gustong mag-lead. Noon, nag-aagawan pa sila kung sinong maging hari, maging leader. Ngayon po ay umiiwas na silang mag-lead. Dahil siguro parang mahirap nang solusyonan ang kaguluhang nangyayari. Kaya sabi sa verse 8, for Jerusalem has stumbled. And Yehuda has fallen, because their tongue and their doings are against Yahuwah, to provoke the eyes of his esteem. Ito ang kanilang mga salita, ang mga taga-Yehuda ay mga salita at mga ginagawa ay salungat kay Abayawa. At ang mga ito ay mga nakakagalit kay Abayawa. Dito naman sa verse 16 to 24, may sinabi dito about sa mga kababaihan na gusto sana ni Abayawa about ang mga babae ay display ng simplicity at modesty. Ngunit dito naka-comment si Abayawa ng mga vanity ng mga kababaihan. At sa pagbabasa ko dito about dito sa verses na to, na naalala ko yung dati kong pinanggalingang Born Again Assembly na masasabi kong ito, ini-implement nila doon, itong about simplicity and modesty. Kasi pinagbabawalan kaming mag-makeup, wala kaming mga
jewelries. Hmm. Kailangan na long dress lang kami at blouse and skirt lang and no shorts and long pants for women. At saka mayroong pang mga matitinding mga pinapa-implement sa amin na yung no hairstyling na di pwedeng itali ang buhok. Dapat nakalugay lang at mahaba. At hindi dapat i-hair dye or di pwedeng magpariban ng buhok. Hmm. At saka at yung isa pa yung mga no jewelries. Hindi kami allowed mag relo, singsing, hikaw, pendant or necklace, ganon. Kaya simple lang talaga at maganda sana ang mga rules na dapat sundin kasi parang ma-set apart sa worldliness para sa mga kababaihan. Opo. Na at dito regarding doon sa mga jewelries, na-advisean kami na yung gustong i-donate nila yung mga jewelries nila at ay tatanggapin ng assembly para ipagbili daw at ang mga cash na galing sa mga pinagbibili ay pinagbibiling mga alahas ay ibibigay daw doon sa mga nangangailangan talaga tulad ng pagkain, ng mga tinitirhan. Mabuti na lang na kaya ang mga kami na encourage kami na to follow sa itong nasabi sa amin ng head pastor namin kaya yun na nga na volunteer naming inano namin ang pinag-donate namin yung mga alahas namin kaya nawalan ako ng mga alahas ko Wow. na sacrifice talaga na noon thinking na we are going to please our creator. Kaya mabuti nung mamatay ang mama ko, yun may natira siyang mga relo, yun ang mga nagamit ko po ngayon. At masabi kong maganda sana ang pamaraan nila to be conservative and not belong to worldly ways, worldly mga ay worldliness ay yun na nga may kulang. Yun na nga na hindi about the name. Opo. Hindi ancient name ang tinatawag namin. Yun talaga ang pinakamahalaga. Hindi namin alam na yun palang pinakakulang talaga doon sa assembly na pinanggalingan namin. We were confident na we are doing what is about holiness, about simplicity, about modesty, about pleasing our Creator, our Almighty Being, the Almighty. Pero yun na nga na hindi pala kulang sa pagtawag sa ancient name at follow sa Torah and about keeping the Shabbat and the appointed feast at dietary laws. Ang dami pa palang kulang. Kaya I'm so blessed, I'm so barak now na I'm here in the assembly of Abba Yahuwah followers na set apart talaga from worldliness and at the same time knowing His name and following the Torah. Yun lang po, Brother Dan. Yada Yahuwah. Yada Wow. Yahuwah. So, magandang explanation. Batay na rin po sa pagbalik tanaw. Balik tanaw sa nakaraan. Opo. So, Yes po. may mga good points 'yon sila. Pero yun nga sa na-highlight na ni Sister Yes Cara po. sa iyo, may pagkukulang. Kasi ganun pa man din, no? Mga titulo pa rin ang mga tinatawag doon sa dating born again na group ni Sister Yes po. Cara sa iyo, mga kapatid. So,
yung concern mo na highlight mo na simplicity and beauty o simplicity and modesty, ah kung di ako nagkakamali, parang meron siyang reference din po dito sa kay Kappa, pero hindi ko lang makita dito yung exact na verse. Yung nabanggit dito ni Kappa na following the ano po, simplicity sa buhay ni Sarah, okay? Opo. May nabanggit yan dito, no? Sarah live a genuine beauty. Paki-search daw, sister, baka makita mo. It speaks about Sarah. Okay, ito na nga po. Chapter 3 ng First Peter. Okay? Basahin po natin mga kapatid bilang pagbigay po ng balance, no, dito sa na basa natin o na-highlight ni sister dito sa Yesayao chapter 3 verses 16 to 24. Sa na-highlight na po niya. Bigyan po natin ng balance dito sa okay, patungkol kay Sarah sa chapter 3 verse ano po, verse 6. Parang meron pang ibang reference dito, sister. Paki ano daw. Kasi si Sarah nabanggit dito na live a simple life of inner beauty. Parang ganun yung idea, sister. Dito kasi sa chapter 3 verse 6 ng First Peter, as Sarah obeyed Abraham, calling him master, of whom you became children, doing good and not frightened by any fear. Hindi po ito yung hinahanap ko. Merong reference po mga kapatid na Sarah lived an inner beauty. Yung inner beauty na namumuhay siya ayon doon sa isa yan, no? Submission niya doon sa kanyang husband at yung kanyang inner beauty na namumuhay siya ayon sa kalooban po ni Abba Yahuwah. So kung saan po yan, sister, pakisabi na lang po mamaya, baka i-insert din po natin, okay? Speaks about Sarah who lived according to the inner beauty. Hindi po according sa mga adornment, kumbaga. Ito, Brother Dan, 1 Peter 3:6. Tama ba? 1 Peter 3 to 6, na sabi dito, your beauty should not come from, Oo 3 to nga, 6. tama. Okay, so mag-umpisa muna sa verse 3, no? To 6. Okay. 1 Peter chapter 3 verses 2 to 6. Okay, having seen your 3 blameless, to ano po, sister? 3 to 6, verses 3 to 6. Opo. So, andito na nga po, mga kapatid, no? 3, your world should not be outward, arranging the hair, wearing gold, or putting on dresses. Verse 4, but the hidden man of the heart with the incorruptible ornament of a meek and peaceable spirit, which is of great value before Alua. For in this way, former times, the Kodas women who trusted in Alua also adorned themselves, being subject to their own husbands, as Sarah obeyed Abraham, calling him master, of whom you became children, doing good and not frightened by any fear. So, yung inner adornment, mga kapatid, o yung inner ornament, mga kapatid, is about, ano po, meekness, no? Is about peaceable in the rook. Okay? Yes. Yun po ang inner adornment, mga kapatid. Kung sa mga babae yun, ang submission nila sa kanilang husband,
Okay po. Yun po yung masasabi natin na na-highlight po nito ni Kapa, mga kapatid. So, that's a very good connection. Dito na rin po sa na-explain na kanina ni Sister Corazon at ngayon na paliwanag na rin po ni Sister Bakar Sayaw. So kayong mga manonood sa Republish, magandang pag-usapan niyo ito o pag-research niyo further ito mga kapatid. Saan ito nabasa natin? First Peter of Kapa of Patar, First Peter chapter 3 verses 2 hanggang sa verse 6 po. What a wonderful reference. Okay po. You wanna share something else? Additional po, brother. Go ahead po, sister. Dito sa prophecy ni Yeshayahu, since he is talking about the last days, maybe it can also be applied in our near future. It's not yet in our time, it's not yet fulfilled kasi in the last days dito sa Matthew 24:7 there will be food shortages. And also sa Revelation, the horseman riding in the horseman, also one of the horsemen symbolizes famine. Di ba, Brother Dan? Opo, tama. And sa political, we'll be hearing about wars because of the reign versus reign. There is rivalry regarding the rivalry among countries. Opo. Kaya it is one also of the prophecy. And maybe the third is yung sinabi ni Sister Bakar Yeshayahu regarding the ornaments. Maybe it is considered also as the lovers of themselves. Opo. Yun lang, Yes po, di ba? Oh, yes. It will be happening in our future. At especially, sister, yung na-highlight po kanina na branding, no? Yung branding kanina na-highlight mo, which is very much prevalent sa ating generation ngayon, sister. Oo, tama. Alam mo, kapag mag-drive ako ng motorcycle, no? Yung ibang mga babae, magsuot sila ng very skinny attire kasi nais silang ipakikita yung kanilang mga branding na dragon, yung kanilang mga tattoo na whatever, that symbol. So talagang kung hindi man sa back ng katawan, nasa mga kamay, nasa braso, nasa paa. So talagang very ano po, no? Very nangyayari. Very alarming na ito na nga yung kasi totoo yung sinabi mo, sister, na this is really about prophecy. Maari na fulfill na partly na fulfill sa Yehuda and Jerusalem, but ito po ay patuloy na mag-fulfill sa hinaharap. Kasi po ang pag-unawa ko sa prophecy, meron siyang immediate fulfillment at meron pa siyang distant fulfillment. It could be na nangyari na at one time, but expect tayo na mangyayari pa yan sa sa future. Okay? Just as what you have mentioned, Iaw Kanaamat at Iaw 24 speaks of the shortage of food. Doon sa Kazon, yung pale horses, di ba? Speaks also of famine. Okay? And then itong rumors of war, balik tayo doon sa Matatiao 24, which speaks of political, no? Political na mga concern, which is sa pangyayari ngayon sa ating sa Middle East, okay, yung conflict ngayon diyan sa ongoing conflict between Hamas, Iran using Hamas and Hezbollah to create chaos diyan sa Israel, mga kapatid. And then currently itong Syria, the downfall of
Bashar al-Assad, okay? Is also creating a lot of chaos kasi po US is also interested. US is interested dito sa Syria na tumulong sila at makarecover. And please take note, Israel also is interested lalo na dito sa mga border. Itong mga anong grupo ito sila diyan sa mga border, yung Yuds. Yuds ba yun o Dudes? Parang yun ang isang tribe ito na malapit talaga diyan sa border ng Israel. They wanted to Israel to also come and take over para sila'y maging bahagi na sa Israel. So, that being said, merong rivalry kasi nga I po, think the sound is opo, may rivalry kasi yung Russia, Iran, di ba? They are they are very close. So, they are connected. Okay? Tapos itong Turkey, si Erdogan ba 'yun? Si Erdogan, yung Prime Minister ng Turkey. Meron din po siyang interest dun sa Syria. Okay? So, yes, there is really a rivalry going on there ngayon, mga kapatid. Between Israel, between USA, between Turkey, at the same time Iran. Kasi paano na yung mga proxy war ng Iran kapag ang Syria ay magiging na po, magiging under na sa US or magiging under na sa mga kalaban ng Iran, which is halimbawa may portion doon na Israel will take over. So, yes, I agree, sister, na may mga fulfillment na rin po sa ating kapanahonan ngayon. And we still continue to wait for further fulfillment sa hinaharap. Okay po. Yes, napakagandang point. Yes, something else to add? Okay po, kung walang mag-additional, ito yung ating try to sum up everything na po, mga kapatid, no? We'll try to sum up everything. Summarize natin ito saying na si Abba Yahuwah is in charge, mga kapatid. Is going to replace people who do not honor him. He's going to replace people na hindi nila gamitin ang kapangyarihan na dadalhin ang mga tao sa kanyang harapan. So anyone who is involved in bringing people away from Abba Yahuwah, mga kapatid, anong mangyari? That person or that city is going to be punished. They will undergo judgment. So ano yung judgment na gagawin ni Abba? Alisin niya yung mga mighty at ipalit niya yung mga young ones upang sa ganon ay patuloy na talagang makakaroon sila ng, in other words, in the time of crisis, no, sa panahon ng crisis na iyan, hopefully mga kapatid, ang mga tao na naiiwan, hopefully they will gain an understanding, they will get an idea na talagang ang hirap kapag wala tayo, no, sa tamang landas. Okay? Talagang ang hirap kapag tayo ay nalayo kay Abba Yahuwah, mga kapatid. So, I hope na through that, magkakaroon tayo ng magandang mga realization na rin po sa ating buhay. Sa na-highlight na kanina, verses 2 to 5, Abba Yahuwah is going to remove leaders who are considered indispensable kasi yun ang tingin nila, they are indispensable na, but Abba will replace them, mga kapatid. Abba will remove them in order for these people na naiiwan na makikita nila kung ano yung
chaos. Kung ano yung buhay meron ang isang syudad, ang isang bansa na hindi na nagkikilala, mga kapatid, kay Abay Uwa. So, magandang lesson po yun, mga kapatid, sa ating buhay. Dagdag ko po doon sa mga na-highlight na verses 10 to 11, righteous may also suffer. Okay po? Ang mga righteous ay maaari din pong mag-suffer ang mga righteous. Okay? Mga kapatid, kasi bakit nating i-highlight ito? Kasi sa ating journey ngayon, minsan dumarating tayo sa ano po, dumarating tayo sa mga hamon na o dapat ngayon nakakilala tayo sa pangalan o dapat hindi na tayo di ba? Dapat exempted na tayo sa mga ano po, Sufferings, sufferings. Di ba? trial, Oo, mga kapatid, di ba? Minsan, Yes. minsan nandyan Opo. tayo eh. Kumbaga, nasa point tayo na ngayon na nakilala natin ang pangalan, minsan umabot tayo sa point na mag-doubt, okay? Mag-question. Oh, kung totoong pangalan ang nakilala ko, bakit ako naghirap? Di ba? Kung naalala niyo mga kapatid, meron tayong mga previous times na reading at sharing dito mga kapatid. Di ba? Ngayon na nakilala ko na ang totoong pangalan, bakit parang mas lalong naghirap mga kapatid? Yun po ang ating Kanina minsan umaga. naririnig natin yun mga kapatid. Pero highlight ko po ang verse 10 mga kapatid. Yesaya 3 verse 10. Say to the righteous, as already highlighted also kanina ni Sister Corazon and Sister Bakar Asayaw. Verse 10 po. Say to the righteous, it is well, for they eat the fruit of their doings. So, ibig sabihin, ang mga righteous kapag magsumikap, meron talagang makakain. Kapatid, okay? Kapag ang mga righteous, kapag sila ay magsumikap, talagang merong fruits, merong harvest, may reward na naghihintay, mga kapatid, para sa mga righteous. Righteous, sabi niya, it is well, for they eat the fruit of their doings. Okay po? Now, kung sakali ang ginawa ng mga righteous ay hindi tama, talagang makakaroon po ng consequence yun, mga kapatid. Okay? Verse 11, woe to the wicked evil, for the reward of his hand, okay, is done to him. So, may reward po, mga kapatid. May reward na naghihintay para sa mga evil. Bakit po mahalaga ito? Kasi minsan, natitisod tayo nga kasi nakikita natin na yung mga evil ay nag-prosper. Di ba mga kapatid? Sa nakaraan nating mga discussion. Sometimes we reach to the question na, kung tayo mga righteous, we also are able to eat the fruit of our labor, bakit yung mga wicked, parang mas super prosperous sila? Okay, yun ang ating napag-usapan sa mga nakaraan. Mga kapatid, take note dito sa sinabi ni Abay Yahuwah through Prophet Yeshayahu. Sabi niya sa verse 11, woe to the wicked evil, for the reward of his hand is done to him. It could be na, meron siyang prosperity, pero mga kapatid, take note na darating din na rin ang panahon na yung masama na kanyang ginagawa, mayroong judgment na rin po. Okay? May judgment na darating sa kanila. So, yan. That being said, hindi tayo dapat mainggit, no, sa mga wicked who are prospering now, because time is coming
the due reward, the due punishment of what they has done will come to them, mga kapatid. So, yan po, no? Ang mahalaga. Verses 16 to 17, highlight ko rin po ito mga kapatid, kung bakit yung Yehuda o Jerusalem ay napanis po. Okay, tingnan natin ang 16 to 17. Bakit sila nagkaroon po ng, they were judged and punished? Okay, because of, okay, and Yahuwah says, because the daughters of Zion are haughty and walk with outstretched necks and seductive eyes, walking and mincing as they go, making a jingling with their feet. Okay? Therefore, Yahuwah shall smite with a scab the crown of the head of the daughters of Zion, and Yahuwah expose their nakedness. Nais nating i-highlight, sister, sa ating mga kapatid, no? Kayong mga manonood sa Republish. Nais nating i-highlight dito ba yung sa ating journey ngayon, itong meekness, yung humbleness doon sa ating nabasa na kanina doon sa 1 Peter, no? Chapter 3, 2 to 6. Nais nating i-highlight dito ngayon na what is important talaga is yung humbleness, no? Kasi kung tingnan mo itong mga daughters of Zion, tingnan mo yung kila, haughty, okay? They are haughty. Walk with outstretched neck. Although may mga samples of adornment na nabanggit dyan, pero mga kapatid, nais kong mag-dig deeper tayo. Okay? Mag-dig deeper tayo na although na-mention din yung mga ornaments, blah, 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 but para sa akin, what is more important is palaliman po natin yung ating pag-unawa dito. It's really about arrogance, mga kapatid. It's really about arrogance. Pride, pride and arrogance talaga ang pinag-usapan dito, mga kapatid. Okay? Siyempre naman, no, we also recognize the literal literal thing that is happening here. But I'd like to go deeper doon sa talagang pinakaugat dito. Why are these people using this? Because they want to show their arrogance. They want to show something that they are, So it's a form of worship of self na rin po, mga kapatid, di ba? So as opposed to yung mamumuhay tayo ng tahimik, yung tinatawag ni Patar kanina na inner beauty, that is coming out of meekness, submission, and pamumuhay na nagrepent tayo or nagwalk tayo according sa kalooban po ni Abba Yahuwah or according sa Torah. Sa na-highlight na kanina ni Sister baka sa iyo na sa kanilang grupo noon, opo, meron silang ganun na mga emphasis pero hindi naman nila kinikip yung Torah, yung mga feast at marami pang iba. So, yun ang kaibahan natin mga kapatid ngayon sa ating journey. So, like to highlight that dahil doon sa kanilang mga arrogance, boastfulness, and so on and so forth, they were punished po by Abba Yahuwah. Okay, so yan, like to include that, dagdag natin dito. And balik tayo dito sa Yehuda and Jerusalem na sa verse 24, nasabi diyan mga kapatid, no? Kung tinanong ulit, 24, and it shall be instead of sweet fragrance, no? So nabasa na rin po kanina ni Sister Corazon, mga kapatid. Ano yung pangyayari dito? This is comparing doon sa ano talaga yung napakagandang buhay na meron sila noon pero ngayon wala na. Okay? So, tingnan mo yan. Basahin natin ulit. And it shall be instead of a sweet fragrance, a smell of decay. Instead of belt, a rope. And instead of braided skirts, baldness. And instead of
vestal robe, girding sackcloth, and branding instead of loveliness, mga kapatid. So, kita natin dito na yung mga word na instead, no? Instead. So, in other words, makikita natin na yung mga bagay na nais natin o dinidesire natin sa ating buhay noon, okay? Let go yan, mga kapatid. And ano po, mamumuhay tayo according sa, yun na nga, no? Yung loveliness, sackcloth, ano po yung ibig sabihin ng loveliness and sackcloth? Ibig sabihin, mamuhay tayo according sa Torah, yun po ang mahalaga. Sackcloth, mamuhay tayo ng ano po, humble, di ba, mga kapatid? Ano pa? And so on and so forth. So, yan po mga kapatid ang ating buhay, ang ating journey na kung saan maintindihan natin na talagang iba po ang ating buhay at journey ngayon na tayo ay nakakilala na kay Abba Yahuwah. So, yun na po ang aking sabihin. If anything else you wanna add, mga kapatid, before tayo magtapos. Okay po, kayong mga manunood o makikinig sa Republish, ito po ang lagi naming na-highlight. Ang totoong pangalan ni Abba, Yahaw, okay, Ha, okay. Letter Y po ito, kaya tawag niyan ay Ya, Yad or Ya. And then Ha, letter H, basahin po yan as AS, kaya Y plus AS maging Ya po. Ito ay U, kaya maging Yahoo. Yung iba, kasi AS ito, yung iba, dinudugtong nila yung U at saka H, kaya maging Yahoo. Okay, and then Ha is also another AS, kaya maging Yahoo A. Yahoo A. Yahuwa, mga kapatid. Yahuwa. Yan po ang pangalan na kung saan nakasulat po ito sa Exodus 3:15. Na sabi ni Abba, that's my name forever, a name to be remembered to all generation. And then, added to that, mga kapatid, ito po rin po ang pangalan ni Yahusha. Yahau, mga kapatid, Shan Ayan. Okay? So, itong first three letters, mga kapatid, okay, first three letters, kapareho rin po sa pangalan ni Abba. Then, dagdag po itong dalawa, Shan at Ayan. Parang W, but ito ay Shan. Ang tunog po ay S. And then parang letter O, but yan po ay Ayan. S-A. Yahoo, S-A. Yahoo siya, mga kapatid. Yahoo siya, ang ating Messiah, ang anak po ni Abba Yahuwah, na kung saan siya po yung naipako sa kahoy, nakasulat po yan sa Holiday Scripture, BYNB, yung nabasa kanina ni Sister Corazon. Itong dalawang mga pangalan ito ay nakasulat na po yan dyan. So, that being said, mga kapatid, bilang pagtapos, ano kaya yung mga pangungusap ni Abba sa atin? Itong lahat na ating na-discuss ngayon ay na-fulfill na po sa bansang Yehuda, mga kapatid. Okay? Kailan po ito? Back in 586 BC, mga kapatid. Okay? Several years after na-prophesy ito, mga kapatid, it has been fulfilled sa Yehuda. Kung saan ang sangkatauhan ni Abba, punish, judge, went through some crisis dahil nga doon sa masasabi natin na kapalpakan ng mga leaders, mga kapatid. So, mahalaga na sino man yung leaders na nilagay ni Abba, nawa, yung leader na yan, dadalhin ang mga sangkatauhan palapit kay Abba Yahuwah. Hindi dapat yung sangkatauhan ay ilayo kay Abba Yahuwah. Otherwise, magkaroon po ng judgment o replacement o punishment na mangyari. That being said,
Oo, has been fulfilled sa Yehuda. But again, because this is a prophecy, mga kapatid, we are still looking forward that someday it will also happen. Sa na-highlight na po kanina, mga kapatid, ano yung mga possible pa na mangyari sa future? Okay? Scarcity of food. Yun po yung economic na na-highlight na ni Sister Corazon kanina. Expect that in the future, there will be scarcity of food. Sa Gazon, mga kapatid, it talks about number. Di ba? May mga number na ibibigay. 666 na number, mga kapatid. Na kung wala kang number na yan, anong mangyari? Hindi ka ah, hindi ka makabili. Hindi ka maka-sell. There is no more selling and buying if you don't have that number, mga kapatid. So, ibig sabihin, sa mga totoong mga mananampalataya, anong mangyari, mga kapatid? There will be crisis. There will be scarcity of food, mga kapatid. But kung tayo ay kanyang mga sangkatauhan, dapat hold on tayo kahit pa man may mga suffering na darating related to scarcity of food. As highlighted, meron din pong political chaos na mangyayari. It already happened sa Yehuda, mga kapatid, crisis of leadership, at sa mundo kung saan tayo ngayon, mga kapatid, sa mga balibalita na ating narinig doon sa Middle East, mga kapatid, with this, it is really a fulfillment. And expect for more, mga kapatid. Chaos. Expect for more rivalry, kumbaga, na mangyayari. Because that has been prophesied, mga kapatid. And of course, yung mga social issues, opo, merong mangyayaring ganun na mga social issues, mga kapatid, na kung saan yung mga mahihirap, all the more naging mahirap. Yung mga mahihina, all the more na abuso, mga kapatid. At it will continue to happen, mga kapatid. Bakit po? Chaos, scarcity, crisis amongst social issues, it will all the more push towards its fulfillment, mga kapatid. Okay? So, that being said, what is this message to you, mga kapatid, na manunood ito sa Ring Publish? Kung ikaw po ay believer na po ni Abba Yahuwah, I hope you get some precious gems. Saan dito yung mga nais mo pong i-take sa buhay mo, which is very applicable sa buhay mo. Kung kayo man po ay hindi pa mananampalataya ni Abba Yahuwah, nawa, mabukas po ang inyong mga puso't isipan at kilalanin na po, know the name, call on the name, and serve the name, and love the name, Abba Yahuwah, Yahushua HaMashiach. Yada Yahuwah po, and all praises kay Abba Yahuwah sa kanyang mga katuruan na ito.